Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sinabi ni Yang Gak sa ating bida na si Yeonjuko na ang una nitong kailangang gawin upang may sigawa ang teknik na sword moving wheel ay kailangan nitong hatiin ang kanyang chi sa dalawa. Dagdag pa nito na matapos niyang gawin ay ilalagay niya ang kalahati sa kanyang espada, at ang natitirang kalahati ay gagamitin niya upang kontrolin ang koneksyon sa pagitan niya at ng hawak niyang espada. Ngunit kahit pa ipaliwanag niya ito sa kanya ay hindi naman siya naging tagumpay noong subukan niyang gawin ang ipagkonekta ang kanyang katawan at sa espada, kaya naman ay hindi niya nagawang may sigawa ang sword moving wheel sa kanyang sarili. Kaya naman ay sinabihan na lang niya si Yeonjuko na kung bakit hindi niya ito subukan ng dahan-dahan. Kaya naman dahil dito ay agad siyang napatingin sa kanyang espada. At nag-umpisang i-connect ang kanyang katawan at espada, nang hindi din nagtagal ay bigla itong nagulat sa nangyari sa espada, maging si Yang Gak ay gulat na napapasabi na ang ginawa nito ay talagang nakakamangha. Alam nitong totoong talentado ang batang ito, ngunit hindi nito naisip na magagawa niyang makuha agad ang mga basic ng ganun kabilis, kaya naman ay bigla na lang itong napatanong na kung mayroon bang limitasyon sa martial arts ang batang si Yeonjuko. Sa kabilang banda naman sa Luyang, sa Sangjo Merchant, ay nagpapasalamat si Nan Gongchun sa pinuno nito dahil sa madaling pagtanggap ng mga ito sa kanila at hindi niya makakalimutan ang ginawa nilang ito sa kanila. Dagdag pa niya na handa siyang tulungan ang mga ito kahit kailan nila naisin kaya naman ay sabihan lamang niya sila. Sabi naman dito ni Sun Myung na hindi na nito pa kailangan na magsabi ng mga ganong mga bagay. Dahil sa kinararangal nila para sa kanilang mga sarili na malaman na maaring tumulong sa kanila ang Nangang Clan, sabi din ng mayari ng Merchant Union na si Sun Yul na sila itong dapat na magpasalamat sa kanila at humingi ng tawad para sa paghiling sa mga ito na gwardyahan nila kahit kakatapos lamang nila sa isang hindi magandang karanasan, ngunit ang kaguluhan na naidulot ng Yumyum cult ay nagsanhi upang kumilos ang Green Forest kaya naman ay wala na silang iba pang mapagpipilian. Nilinaw naman ni Nan Gongchun na kung ang daan ba natatahakin nila ay sa teritoryo ng Red Wind Hideout at ng Mount Wufeng Hideout, dahil sa maganda iyon, dahil sa mayroon siyang personal na bagay na dapat asikasuhin sa mga miyembro ng Mount Wufeng Hideout. Sa nangyari ay nagtaka naman dito ang isa dahil sa kung ano naman ang personal nitong layunin sa Mount Wufeng Hideout. Sumagot naman ang pinuno ng Merchant Union at sinabi na si Yeonjuko ay ginugol ang kanyang kabataan kasama ng Waryong Manor sa Nangang Clan, kaya naman ay sigurado siya na hindi lamang titignan nito ni Nan Gongchun ang hindi makatarungan na pinagdadaanan ng Waryong Manor. Matapos ay tinanong naman nito ang kanyang kapatid na si Nan Gongyeon na kung sasama ba ito sa kanila. Sabi naman niya dito na wala siyang pake sa kung ano ang nangyari sa Waryong Manor. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na kahit pa ang lugar na iyon ay bumagsak ngayon sa kamay ng isang mapaghiganting espada ay hindi ito magbabago. Sa lugar naman ng ating bida ay matagumpay naman na winasak ni Yeonjuko ang isang malaking puno sa kanilang harapan gamit ang sword moving wheel, at nagpatuloy pa ito sa kanyang ginagawang pagsasanay gamit ang teknik na kanyang natutunan. Habang pinagmamasdan naman siya ni Yang Gak, ay napapanganga naman ito sa labis na pagkamangha. Sa isip nito ay napapasabi siya na ang ibang mga tao na humahawak ng espada sa buong buhay nila ay hindi pa din magawang iwas-iwas ng maayos ang kanilang mga sandata, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano ang limitasyon ng talento ng isang Yeonjuko. Matapos naman na makuha ng ating bida ang kanyang sandata, ay bigla naman itong napahinto, at napapatanong na kung ito ba ay ang sword moving wheel. Nang bigla naman itong napahinto at napasabi na mukhang may kulang sa kanyang ginawa. Nagtataka naman dito si Yang Gak at tinatanong ang ating bida na kung hindi ba nito nagawa ang teknik. Sumagot naman ito at sinabi na para lamang siyang naglalaro dahil sa tingin niya na ang Heavenly Sword Supremist Sword Moving Wheel ay hindi naman ganito. Dagdag pa nito habang may pagtataka na kung papaano ba nilagay ng Sword Supreme ang chi nito sa kanyang espada, habang pinagmamasdan naman ni Yang Gak ang ginagawa nito ay napasabi na lang siya na sa kanyang pananaw ay may kukonsider na itong tagumpay. Habang ang ating bida na si Yeonjuko ay naging abala sa pagsasanay ng kanyang sword moving wheel, ang Nangang Clan na ginagwardyahan ng Sangjo Merchant Union, ay nasa kanila ng daanan patungo sa Mount Wufeng Hideout. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat.
Habang nasa daan naman ang mga ito ay napasabi ang isa sa Merchant Union na masaya siya dahil sa nagawa nilang makatawid sa teritoryo ng Crimson Wind Hideout na parang wala lamang. Sabi din ng isa na kahit ang pinakamalakas na bandido sa lugar na iyon ay alam din na pahalagahan ang kanilang mga buhay, dagdag pa ng isa na hindi man lamang nila nakita ang kanilang pagtakas, at ito ay ipinagpapasalamat nila sa Nangang Clan at ang mga ito ay ang pinakamahusay sa buong mundo. Nagpapasalamat naman dito si Nangang Chun dahil sa masyadong magaganda ang mga sinasabi ng mga ito. Sabi ng isa na narinig nila na ang mga bandido ng Mount Wufeng Hideout ay hindi ganoon kamalumanay kumpara sa Crimson Wind Hideout, kaya naman ay tinanong niya si Nangang Chun na kung sa tingin ba niya ay magagawa nilang makalagpas sa lugar na iyon ng walang problema gaya ng kanina. Sabi naman nito na hindi siya sigurado para sa bagay na iyon at hindi niya talaga masasabi pa. Ngunit sa isip nito na mula sa kanyang mga narinig ay sila ang nagbigay ng kung ano ang kalagayan ng Waryong Manor ngayon, sila na ang mga Mount Wufeng 10 elites, at isa sa mga iyon ay sinasabi nilang dahilan ay ang batang bandido na labis na mahusay. Kaya naman kung hindi magpapakita ang mga ito ay walang saysay ang kanyang pagpunta sa lugar nilang ito, nang bigla naman siyang nagulat dahil sa may sandata na patungo sa kanilang lugar, kaya naman ay agad nilang pinahinto ang kanilang mga kabayo. Sa nangyari ay bigla naman itong nagalit, ngunit bigla naman siyang natigilan dahil sa nakita niyang pagkakahulog ng isa nilang kasamahan, kaya naman ay agad niya itong pinuntahan upang saluhin. Nang magawa niyang masalaw ito, ay agad naman niyang tinanong kung maayos lamang ba siya, na sinang-ayunan naman ito at sinabi na nabigla lamang siya dahil sa nangyari. Matapos ay tinanong naman ito si Nangang Chun na kung ano ba ang nangyari. Hindi na nagawa pang makasagot nito dahil sa bigla na lang na may sumigaw ng malakas sa dikalayuan at ipinag-iingat ang lahat dahil sa nawalan ito ng kontrol sa kanyang chi kaya naman ay muli nitong sinabi na iwasan nila ang pag-atake ng kanyang sandata, nang bigla naman na may malakas na pagsabog ang naganap malapit sa mga ito. Nang natigilan naman si Nangang Chun dahil sa nakita nito na patungo ang sandata ni Yeonju sa kanya, ngunit nang malapit na ito sa kanya ay bigla naman siyang natigilan dahil sa nabasa nito ang Waryong Manor na nakasulat sa sandata nito. Kaya naman bago pa ito tumama sa kanya ay agad naman niya itong inatake palayo, upang magsanhi ng pagkakatapon nito, ngunit agad naman na pinuntahan ito ng ating bida, at inuutusan na bumalik na ito sa kanyang lagayan. Sa nakitang ginagawa naman ng ating bida, ay gulat naman siyang pinagmamasdan ng mga ito, at napapatanong na kung totoo ba na inuutusan nito ang kanyang sandata. Matapos ay matagumpay naman na itong napabalik ni Yeonju sa lagayan nito, at masayang sinabi sa kanila na hindi nito kilala kung sino sila ngunit labis siyang nagpapasalamat sa mga ito, dahil sa ang kanyang espada ay biglaan na lang na lumipad sa kung saan at hindi niya na nagawa pa na makontrol. Nang bigla naman na napabulong ang isang miyembro ng Merchant Union at sinabi nito kay Nangang Chun na sila ay ang Mount Wufeng 10 elites. Dahil dito ay sinabi nito sa kanila na iwan na nila ang patungkol dito sa kanya at siya na ang bahala. Sa isip nito na sinabihan siya na mag-iingat sa batang bihasa sa paggamit ng sandata, at mula sa Mount Wufeng 10 elites ay sa tingin niya ay nagawa na niyang mahanap ito. Kaya naman ay agad itong nagsalita at sinabi na hayaan niyang ipakilala nito ang kanyang sarili. Matapos ay sinabi nito ng malakas, na siya ay ang tagapagmana ng Nangang Clan, at siya ay si Nangang Chun. Sa pagkakarinig ng lahat sa kanyang pagkakakilanlan ay nagulat naman dito ang mga bandidong kasama ni Yeonju at napasabi na kung ito ay ang tagapagmana ng Nangang Clan ay hindi malabo na siya ay ang anak ng Sword King, na agad naman na sinang-ayunan ni Yanggak at sinabi na sila ay isa sa pinakakilalang pamilya sa Orthodox Murm. Matapos na matigilan ng ating bida sa pagkakarinig nito na siya ay nagmula sa Nangang Clan, ay bigla naman itong may naalala mula sa kanyang kabataan, ang muka ng batang babae na si Nangang Yon. Nang bigla naman na nagsalita muli si Nangang Chun, na subalit ay mayroong rason kung bakit siya nandito ngayong araw, at ito ay isang hiling niya upang magawang turuan siya nito sa isang labanan, at inaasahan niya na hindi siya tatanggi sa kanyang nais. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang ating bida dahil sa hiling nito sa kanya, nang nagulat naman dito si Yanggak at napapasabi sa kanyang isip na ang Nangang Clan ay sobrang lakas ng loob upang humiling ng ganong klaseng bagay, kaya naman ay napapatanong siya na kung mayroon bang koneksyon ng Nangang Clan at ang Waryong Manor.
Dahil sa hindi nagsasalita ang ating bida ay sinabi nito na sa tingin niya na pagpayag ang ibig sabihin ng pananahimik nito, kaya naman ay agad itong sumugod sa kinaroroonan ni Yonjuka, at nang makarating sa kinaroroonan nito ay agad naman siyang naghanda ng kanyang atake at ito ay ang Great Nature Sword Technique. Nang ipinang-atake ni Nangang Chun ito ay agad naman siyang nakaiwas dito, sa isip naman ni Yonjuka na gaya nga ito ng kanyang inaasahan sa Nangang Clan, dahil ang sword technique nito ay talagang nakakatakot, at siya ay ang klase ng katapat na hindi lamang niya dapat na iniiwasan. Kaya naman nang nakabalik ito, ay agad siyang naghanda na ng kanyang atake at ito ay ang Nine Heavens Art's third form, Dragon of the Cloud and Tiger of the Wind. Sa nangyari ay agad naman ding sinugod ito ni Nangang Chun ng kanyang pag-atake, ngunit nang nagtapat na ang dalawa, ay sa isip nito ay bigla siyang napapatanong na kung ang ginawa ba nito ay ang Nine Heaven Arts, at bukod pa doon ay nagtataglay ito ng espada ng taga-Waryong Manor. Matapos ay tinanong naman niya ang ating bida na kung anong relasyon ba mayroon ito sa Waryong Manor, masaya naman itong sumagot na kung relasyon ba ang tinutukoy nito ay malalim ang ugnayan nito sa mga iyon, dahil sa ang pangalan niya ay Yonjuka at hindi ito isang relasyon na makakaya niya pang palitan. Sa sinabing ito ng ating bida ay natigilan naman dito si Nangang Chun dahil sa nakikilala niya pa ito. Matapos ay kinumpirma niya na kung siya ba talaga ang pinakabatang anak ng kanilang Uncle Yon, ngunit sinabihan naman siya ni Yonjuka na tumingin ito sa kanilang labanan dahil sa hindi pa sila tapos. Dagdag pa ni Nangang Chun na siya ay napakabata pa noong mga panahong hawak-hawak nito ang kamay ng kanyang kapatid na si Nangang Yon, ngunit ngayon ay mukhang malaki na ang ipinagbago nito. Kaya naman dahil dito ay napatanong siya na kung anong ginagawa niya sa kabundukan at bakit mistula yatang isa itong bandido. Sumagot naman ang ating bida at sinabi na sa tingin niya ay masyadong mahabang istorya ito kaya naman ay bakit hindi na lang nila ito pag-usapan sa kanilang Mount Wufeng Pavilion ang patungkol doon. At maari naman na nilang ihinto ang kanilang labanan dahil sa madaming mga tao naman na din ang nakakapanood sa kanila. Ngunit tinanggihan naman niya ito at sinabi na nais niya sanang gawin iyon. Ngunit siya ay isang martial artist sa kanyang puso, kaya naman ay ang makita kung gaano siya katalentado ay sa pakiramdam niya ay gustong-gusto niyang labanan ang ating bida at makita kung hanggang saan ito magtatapos. Dahil dito ay masaya naman itong sinang-ayunan ng ating bida, ngunit bigla naman siyang natigilan ng sinabi ni Nangang Chun na hindi naman siguro ito magiging mabait sa kanya dahil lamang sa nakadikit pa din ang imahe ng kanyang kapatid sa ating bida. Kaya naman dahil dito ay sinabihan naman siya ni Yonjuka na huwag niyang sabihin ang mga bagay na iyon sa kanya, dahil sa hindi ito magiging mabait sa kanya, matapos ay agad naman na silang nagsabayan ng kanilang mga pag-atake. Napansin naman ng mga merchant union ang pag-uusap ng dalawa kaya naman ay napasabi na lang ang isa na mukhang pinag-uusapan nila ang patungkol sa pagbabayad sa kanilang pagdaan sa kanilang teritoryo, nasabi naman ng isa na ganun din ang sa kanyang palagay. Ang duelo ay nag-umpisa na sa pagitan ni Yonjuka at ni Nangang Chun nang walang kahit na anong hindi pagkakaintindihan, at ang kanilang paglalaban ay mukhang pantay lamang. Sa isip ng iba ay magiging madali lamang para kay Yonjuka ang tapatan nilang ito dahil sa hindi na mabilang na expert martial artist ang nakaharap ng ating bida, subalit ang kanyang kalaban, na sinasamantala ang bawat butas ng kanyang pag-atake ay ang tagapagmana ng Nangang Clan at ang disciple ng Sword King na si Nangang Bayek, na si Nangang Chun. Matapos ay agad naman na nagsagawa ng malakas na pag-atake si Nangang Chun at ito ay ang Boundless Heaven Technique. Kaya naman ang sinalo ito ni Yonjuka ay naramdaman nito ang lakas ng kanyang atake, upang magawang mapatalsik siya. Sa isip naman nito ay hindi siya makapaniwala dahil sa mas malakas pa ito kumpara sa kanyang inaakala, kaya naman sabi nito, na kung ganun ay sasabayan niya na din ito ng buong lakas, matapos ay agad itong sumugod gamit ang kanyang bagong teknik ang Sword Moving Wheel. Sa nakitang pagsugod naman dito ng ating bida ay agad na naghanda si Nangang Chun upang magawang dumipensa. Sa nakita naman ng lahat ng mga nanunood ay gulat na gulat ang mga ito dahil sa alam nila ang teknik na iyon. Maging si Nangang Chun ay hindi din makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, nang bigla naman itong tumama sa kanya, at matagumpay siyang napabagsak. Sa nangyari ay agad naman na nag-alala ang ating bida at mabilis nitong pinuntahan si Nangang Chun upang kamustahin. Sa nakitang ito naman ng mga merchant union ay agad nitong sinabihan ang lahat na maghanda para sa isang labanan,
na maging sila Yang Gak ay agad din naghanda habang napapasabi na sa huli ay sa ganito din naman pala mauuwi ang lahat. Ngunit nang magawa naman na makatayo nito, ay natigilan naman ang mga grupo ng Merchant Union dahil sa sinabi ni Nangang Chun na ibaba lamang ng mga ito ang kanilang mga sandata dahil sa ayos lamang siya. Dagdag pa niya na isa lamang friendly fight ang naganap sa pagitan nilang dalawa, ngunit nag-aalala naman dito ang ating bida dahil sa nagawa siya nitong mapinsala. Masaya naman na sinabi sa kanya nito na ganito talaga ang mangyayari kapag ikaw ay nakipaglaban. Nais niya sanang umiwas sa kanyang atake. Ngunit kinailangan niyang saluhin at harapin ang kanyang sword moving wheel. Napatanong naman dito si Yeonjuko na kung bakit naman dahil sa hindi naman talaga ito isang malakas na teknik, ngunit sa isip naman ng ating bida na mukhang sinusubukan ito ipakita sa kanila na mas malakas siya sa kanya. Sa isip naman ni Nangang Chun na kasing bait din ito na kagaya ng kanyang ama, kaya naman ay sinabi na lang nito kay Yeonjuko na ngayon ay tapos na sila sa kanilang paglalaban ay maari na silang pumasok at upang makapag-usap. Sa nangyari ay masaya naman itong sinang-ayunan ng ating bida, ngunit bigla naman na bumagsak ito bago pa nila magawang makaalis, kaya naman ay agad na nilapitan ito ng ating bida, at agad na nagpatawag ng kanilang manggagamot. At dahil sa nangyaring ito, si Yeonjuko at ang Nangang clan ay nagkita ng muli. Nang bigla naman na nagsalita dito si Nangang Chun at sinabi na ang ganitong klaseng sugat ay madali lamang nagagaling kaya naman ay hindi ito dapat na mag-alala pa ng husto, ngunit nang mawalan ito ng malay ay napasigaw naman ang ating bida at habang sinasabihan siyang huwag mamatay ay malakas niya itong tinawag bilang kanyang kapatid. Sa nangyari ay nagtaka naman ang lahat dahil sa kanina lamang ay ang dalawa ay naglalaban lamang kaya naman ay napapatanong ito na kung ano naman kaya ang nangyayari ngayon, kaya naman dahil dito ay napasabi na lang si Yang Gak na mukhang walang bayaran na magaganap sa sitwasyon nilang ito ngayon. Gaya nga ng sinabi ni Yang Gak, dahil kay Yeonjuko at kay Nangang Chun, ang Sangjo Merchant Union at ang Blue Heaven Squad ay nagawang makatawid ng Mount Wufeng hideout ng ligtas. Matapos ay nagdesisyon naman si Nangang Chun na magpaiwan at mamalagi sa Mount Wufeng hideout ng ilang mga araw upang magpagaling ng kanyang natamong pinsala sa kanilang labanan. Kinagabihan naman matapos nito, ay hindi naman makapaniwala si Nangang Chun sa lahat ng mga ikinwento nito sa kanya at gulat itong sinabi na nagawa lahat ng iyon ni Miss Beck sa kanya. Sumagot naman dito ang ating bida at sinabi na ang lahat naman ng iyon ay nakalipas na. Nang bigla naman nitong tinanong ang pagkakakilanlan ng matanda sa kanyang tabi, nagpanggap naman siya bilang si Shimtong dahil sa pinaghahanap siya ng Merm Alliance. Sabi pa nito na siya ay nagdesisyon na pagsilbihan si Yeonjuko sa kanyang buong buhay. Matapos naman ay sinabi nito na dahil sa kanyang mga narinig na kwento patungkol sa kanya, ay sa tingin niya ay alam na nito ang dahilan kung bakit ganun na lang umakto ang kanyang kapatid na si Nangang Yeon noong magmula bata pa sila. Bigla naman na nag-alala dito ang ating bida kaya naman ay tinanong niya ito na kung may nangyari ba dito. Sabi naman nito na wala siyang kahit na anong pake sa pakikipag-ugnayan sa mga ito, at nang bigla itong umakto na parang nais na nitong putulin ang lahat ng kanilang koneksyon sa Waryong Manor sa nakaraang pagpupulong sa Orthodox Merm, ay ikinagulat nilang lahat ito. Kaya naman sa kanyang palagay, ay sa tingin niya ay kaya gano'n na lamang ang pakikitungo ng kanyang kapatid na si Nangang Yeon sa lahat ng miyembro ng Waryong Manor, ay dahil sa alam nito ang lahat ng mga nangyari sa kanya noong mga bata pa lamang sila. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.